Tinitignan nila ang papel na binigay ni Ace kay Luffy dahil parang ordinaryo lang itong papel, nang liparin ito ng hangin at kinain ng camel kaya binatukan ng bida para mabawi. Kaya para hindi ito mawala ay tinahi ito ni Nami sa straw hat niya. Nang makita nila ang malalaking bato ay nalaman ni Vivi na malapit na sila sa bayan ng Yuba. Pinag-uusapan nila Crocodile at Robin ang execution ng plano na gagawin kaya magkakaroon daw sila ng meeting sa mga agent mamayang gabi sa Spider's Cafe. Naunang dumating sila Miss Merry Christmas at Mr. Four. Nasa labas na rin pala si Mr. 2 kasama ang mga tauhan niya at pagpasok ay pinabalik niya na ito sa kanilang barko. Si Mr. 3 naman ay nagtatago sa likod. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay itinapon ng dalawang tauhan ni Mr. 2 papunta sa loob ng cafe. Dahil hindi daw alam ni Mr. 1 na crew ito ni Mr. 2. Kaya sumugod si Mr. 2 upang ipaghiganti ang kasama hanggang sa tamaan si Mr. 1 ngunit sa tigas ng katawan nito ay nagkaroon ng butas ang pader. Nagalit na si Mr. 1 kaya pinigilan siya ni Miss Doublefinger na partner niya. At dahil ganap ng alas 8 ng gabi ay tinanggal na ng babae ang disguise bilang owner ng cafe. Samantala papunta na ang karwahe na ipinadala ni Robin upang pick upin ang mga agent papunta sa base nila. At ang mga Lizard Runner naman ang magdadala ng mensahe sa mga low-rank members nila. Nakita na ng mga bida ang bayan ng Yuba, subalit kasalukuyang may sandstorm sa lugar. Nang makalapit sila ay nakitang tagtuyot na rin pala sa lugar. Pero nakita nila ang isang matanda na matyagang naguhukay upang maghanap ng tubig. Ngunit nang magtanong si Vivi tungkol sa Rebel Army ay nagalit ang matanda. Dahil matagal na daw na umalis ang Rebel Army sa Yuba kaya hindi makapaniwala ang grupo. At ang dahilan ay dahil wala ng tubig sa lugar kaya lumipat ang Rebel Army sa Katerea. Giit ni Vivi na malapit ito sa bayan na dinaanan nila. Naalala ni Chopper na dito niya nakilala ang camel na si Lashes, at giit ni Lashes na pagmamayari siya ng Rebel Army kaya binanata nila ito dahil hindi nito sinabi kay Chopper. Nakilala ng matanda si Princess Vivi, kaya nagpakilala ito na siya pala si Toto, ang tatay ni Koza. Giit ni Toto na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nawawala ng tiwala sa mahal na hari. At nalaman din nila mula kay Toto na naghahanda ang Rebel Army na agawin ng trono. Samantala si Koza ay naghihintay na lang para sa kanilang pag-atake. Pinatuloy sila ng matanda sa bahay nito, nang batuhin ni Zoro si Usopp ng unan kaya bumawi ito at tinamaan din si Chopper. Samantala si Sanji ay nais mangmanyak ng mga dalaga kaya binato ni Usopp. Kaya nagbatuhan sila at tinamaan si Nami sa mukha, pati na rin si Vivi. Samantala si Luffy ay tinulungan ng matanda na maghukay pero napupunta lang sa kabila. At kalaunan ay napakalalim ng nahukay ng bida ngunit nakatulog na ito kaya dinala siya ng matanda sa bahay. Nakarating na sa base ni Crocodile ang mga agent. At unang nagpakita si Robin sa mga ito, sa kanya pinakilala ang boss nila na si Crocodile na ikinagulat ng mga agent dahil isa itong warlord. Nainis si Crocodile sa mga reaksyon nila ngunit wala naman kumontra. Saka pinaliwanag na ni Mr. Zero na ang layunin ng Baroque Works ay ang makuha ang trono ng Alabasta kaya binigyan sila ng kanya-kanyang misyon na nakasulat sa papel pero kaagad din nilang sinunog para walang ebidensya. Dumating si Mr. 3 na palihim palang pumasok upang humingi ng pangalawang pagkakataon sa boss nila. Kaya nalaman na ni Crocodile ang katotohanan na buhay si Vivi at ang Straw Hat. At hindi rin si Mr. 3 ang sumagot sa transponder snail. Saka nalaman din ni Mr. 2 na ang Straw Hat pala ang mga nakilala niya. Kaya sinakal ni Crocodile si Mr. 3 at nang matuyot na ang katawan nito ay tinapon siya ni Crocodile sa ibaba upang maging pagkain ng Banana Gator. Natakot ang mga agent dahil sa nasaksihan. Saka ipinag-utos na patayin ng Straw Hat at lalo na si Vivi dahil kababata nito ang leader ng Rebel Army na si Koza. Kaya hindi maaaring magkita ang prinsesa at ang leader ng Rebel Army. At tatawagin daw nilang Project Utopia ang operasyon. Kinabukasan ay naghanda na silang umalis nang bigyan sila ng matanda ng kakaunting tubig na nakuha daw nito sa nahukay ni Luffy. Ngunit ayaw na ni Luffy na maglakbay muli dahil napakalayo, kaya nais na lang niyang huntingin si Crocodile. Sinuntok ni Vivi si Luffy dahil marami daw ang mamamatay kung hindi malalaman ng Rebel Army ang katotohanan. Ngunit sinuntok siya ng bida dahil nais isugal ng prinsesa ang sariling buhay sa pakikipag-usap sa Rebel Army. Bumangon si Vivi at pinagsusuntok ang bida, ngunit sinabi ni Luffy na mas maigi nang patayin nila ang mastermind ng kaguluhan. Dagdag pa nitong pwede din isugal ni Vivi ang buhay ng Straw Hat Pirate sa pakikipaglaban sa Warlord dahil magkakaibigan sila. Kaya sa halip ay magpupunta na lang sila sa kuta ni Crocodile. Nilabas ni Vivi ang mapa at itinuro ang Rain Base kung nasaan si Crocodile na susunod nilang destinasyon. Isang bata ang nais sumali sa Rebel Army. Ngunit kinabahan ito nang makita ang injury ng kasama ni Koza sa labanan. Pero nais pa rin itong sumali dahil sa galit sa hari. Ngunit nagalit si Koza dahil hindi lang daw ito laro ng mga bata. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob upang magplano. Dahil kapag dumating na ang mga sandata nila ay susugod na daw sila sa Alubarna kung nasaan ang palasyo.
Samantala giit ni Shaka na kailangan na nilang unahan ng Rebel Army pero ayaw pumayag ng hari dahil alam niyang set up lang ang lahat ng nangyayari. Dumating ang isang sundalo para ibalita na dumating si Karo. Uhaw na uhaw ang pato, at dahil sa sulat na pinadala ni Vivi ay nalaman nila na ang tunay na kalaban ay si Crocodile, saka nalaman pa nilang patay na si Igaram. Ngunit nagkaroon naman siya ng mga kaibigan na tinutulungan daw siya sa layunin na iligtas ang Alabasta Kingdom. Akala ni Shaka ay may sugat si Karo, pero ayaw nitong ay patanggal dahil simbolo ito ng pagkakaibigan nila. Giit ni King Cobra na ipapadala nila ang puwersa sa Rain Base para dakpin si Crocodile. Pero giit ng dalawa niyang head guards na malayo ito, at kung iiwan nila ang palasyo ay siguradong masasakop ito ng Rebel Army. Giit naman ng hari na ang tunay na bansa ay ang mga tao nito kaya wala daw siyang pakialam sa palasyo. Dagdag pa nitong hanggat hindi natatalo si Crocodile ay magpapatuloy ang kahirapan. Kaya ipinag-utos nito sa dalawa na ipadala ang lahat ng puwersa kay Crocodile. Nakarating na ang mga bida sa Rain Base at tumakbo na si Luffy para maghanap ng tubig. Samantala nandito na rin pala sila Smoker pero hindi niya napansin sa likod sila Luffy at Usopp na lumalaklak ng napakaraming tubig. Ngunit nang magkita sila ay naibugan ng dalawa ang tubig sa mukha ng mga marine. Kaya mabilis na tumakas sina Usopp at Luffy tapos si Tashigi pa ang pinagbayad sa tubig na kinuha nila. Hinabol ng napakaraming marine ang dalawa kaya tumakbo na rin ang mga kasama. Tapos napansin ni Zoro na tinitignan sila ng mga agent ng Baroque Works. Naisip ni Luffy na magpunta na sa base ni Crocodile kaya itinuro ni Vivi ang kasino na pinapatakbo daw nito. Saka pagdating sa gusali ay naghiwalay sila at tumalo naman si Luffy sa itaas. Ngunit sinundan siya ni Smoker at nahuli siya nito kaya nagpalobo siya para makatakas sa usok. Pagbalik ni Chopper galing sa CR ay wala na ang mga kasama kaya sinundan niya na lang ang amoy ng mga ito. Tapos nabangga siya ng mga tumatakbong marine. Samantala sila Vivi at Zoro ay napaligiran ng mga bounty hunter ngunit pinatakas ng swordsman ang prinsesa. At si Sanji naman ay nagpaiwan din kina Nami at Usopp para pigilan ng mga marine. Kaya mag-isa niyang kinalaban ng mga ito. Si Zoro naman ay kinalaban din ng mga bounty hunters. Nang dumating si Tashigi upang arestuhin siya. Pero ayaw itong labanan ng swordsman dahil sa kamukha talaga nito ng kababata niya kaya tumakbo na lang si Zoro. Hinahabol pa rin ng mga agent sila Nami at Usopp, ngunit pagtalon sa mga kahon ay nabagsakan ang mga bounty hunters. Tapos nakita nila ang pasukan ng kasino ni Crocodile kaya dito sila nagpunta pero may nag-aabang na mga bounty hunters sa kanila. Mabuti ay dumating si Zoro pero nagtataka sila dahil wala pa dito si Vivi. Dumating si Luffy na sinasabing pumasok na sila sa loob. Ngunit nabalitaan na ni Crocodile na nandito si Vivi at ang Straw Hat Pirates. Patuloy silang pinapaputukan ng mga agent kaya hiniwan ni Zoro ang mga ito. At pagpasok nila Luffy ay kaagad niyang isinigaw ang pangalan ni Crocodile. Pero hindi dumadating si Crocodile kaya kailangan daw nila si Vivi. Ngunit nauna pang dumating si Smoker kaya tumakbo sila at pinigilan naman ng security si Smoker pero sinapok lang ang mga ito. Pinigilan din ng security si Luffy ngunit talsik silang lahat sa bida. Saka lumabas si Robin at ipinag-utos na dalhin sila sa VIP room kaya inanyayahan sila ng mga ito na pumasok. Pero sa dulo ay may arrow kung saan ang mga VIP at mga pirata. Ngunit nagpunta sa mga pirata si Luffy dahil mga pirata daw sila ngunit isa itong dead end saka sila nahulog kasama si Smoker. Samantala si Tashigi ay napaatid kay Chopper kaya napunta ang salamin sa reindeer na nahilo dahil sa grado nito. Saka umalis dahil hindi nito alam na kasapi siya ng Straw Hat. Nakulong ang mga bida sa trap kasama si Smoker. Saka nakaramdam ng panghihina si Luffy nang humawak sa bakal. Inatake siya ni Smoker gamit ang sandata nito, saka sinabing ang sandata niya ay gawa sa Sea Prism Stone kaya epektibo ito sa may mga Devil Fruit powers. At ang kulungan na kinaroroonan nila ngayon ay gawa din daw sa Sea Prism Stone kaya pati siya ay hindi makatakas dito. Kakalabanin sana ni Zoro si Smoker, pero naisip ng mga kasama na walang kwentang maglaban sa ganitong sitwasyon. Saka nagpakita sa kanila si Crocodile na sinabing pare-pareho daw silang papatayin. At papalabasin na lang daw nitong pinatay ng Straw Hat si Smoker. Samantala sa labas ay nakikipaglaban si Vivi sa mga bounty hunters. At nagawa siyang mapatumba ng mga ito. Subalit dumating si Pel na pinagbabaril ang mga agent. Tapos bumaba ito at kinuha ang mahal na prinsesa saka dinala sa itaas. Giit nito na nakarating na ang liham ni Vivi sa mahal na hari. At nakilala naman ng mga agent si Pel dahil ito daw ang pinakamalakas na mandirigma ng Alabasta. Nag-transform si Pel na isang falcon kaya pinagbabaril siya ng mga agent, ngunit sa isang iglap ay natapos ang mga kalaban. Dumating si Robin at ginamitan ng kapangyarihan ng prinsesa kaya mabilis na sumugod si Pel dahil akala niya ay pinatay ito. Subalit nang makalapit ang falcon ay ginamit ni Robin ang kakayahan para pigilan ang mga pakpak at espada nito kaya plakda ang ibon. Giit ni Robin na kumain siya ng flower fruit kaya nagagawa niyang magpatubo ng mga kamay sa kahit saan.
Muling sumugod si Pell ngunit gamit ang kapangyarihan ni Robin ay wala siyang magawa. Hanggang sa baliin ng dalaga ang likod niya. Habang nakakulong ay naglalaro pa ang dalawa kaya nagalit si Nami. At si Zoro naman ay nagawa pang matulog kaya binukulan ng dalaga. Dinala ni Robin si Vivi kay Crocodile. Ngunit agad na sumugod ang dalaga sa Warlord at inatake ang ulo nito. Pero dahil sa kapangyarihan ng buhangin ay wala itong epekto kay Crocodile kaya napilitang umupo ang prinsesa. Saka sinabi ni Robin na magsisimula na ang Operation Utopia nila. At tumawa si Crocodile na parang baliw. Kinabukasan sa Alubarna ay nabalitaan ni Sokka na biglang nawala ang mahal na hari sa kabila ng mahigpit na seguridad, kaya pinag-utos na hanapin ito. Ngunit sa ilang sandali ay bumalik ang isang sundalo para sabihin na nahanap na nila si King Cobra. Dahil ang hari pala ay nagpunta sa Karatig Bayan sa kaharap-harapang sinabi sa mga tao na sinadya niya ang paggamit ng dance powder para mamatay silang lahat sa uhaw. Hindi makapaniwala ang mga tao sa narinig. At lumabas naman ang bata para pagbayarin ng hari sa mga kasalanan nito. Ngunit tinadyakan lang siya ni King Cobra. Saka ipinag-utos sa mga kawal na patayin ang lahat ng tao nang dumating si Koza para kumprontahin ang hari. Ngunit pinabaril siya ng hari sa isang kawal. At tila nag-iba ang asal ng hari na parang si Mr. 2. Saka nagsimula ang mga kawal na ubusin ang mga tao. At sa gitna ng kaguluhan ay may dumating na napakalaking barko na rumampa at lumipad sa bilis. Na nakitang sakay pala nito sila Mr. 1. Bumagsak ang napakalaking barko sa bayan na siyang sumira sa maraming mga gusali. Kaya tumawa ng malakas si King Cobra, pero si Mr. 2 pala ito na nagpanggap na hari. Dahil sa mga nangyari ay lumaganap ang kaguluhan sa buong bayan habang naglalakad si Miss Kembot sa gitna ng mga apoy. At hindi nila alam na nakita ng isang bata na nag-transform si Mr. 2. Kaya tumakbo para sabihin sa Rebel Army pero nakita siya ni Miss Kembot at Mr. 1. Dahil dito ay nasira ang kabuhayan ng mga tao. Nakita nila ang bata ngunit hindi na nito nasabi ang natuklasan, kaya nagpa siya na si Koza na tapusin ang bansang ito. Hindi makapaniwala si Sokka na gagawin ito ng hari. At kahit kalaban na ang tingin sa kanila ng mamamayan ay nagpa siya pa rin si Sokka na protektahan ng palasyo mula sa Rebel Army. Nalaman din ng mga bida ang plano ni Crocodile, kaya galit na galit si Vivi at si Luffy naman ay gusto nang makatakas sa kulungan pero hindi niya magawa dahil sa si Prism Stone. Pinamunuan ni Sokka ang puwersa ng mahal na hari. Dahil sa paparating na sa kanila ang napakalaking puwersa ng Rebel Army sa pamumuno ni Koza. Pinakita ni Crocodile ang susi sa cage nila Luffy, saka binitiwan ito at nang makawala si Vivi ay kukunin sana ito pero nahulog ang susi sa ilalim kung nasaan ang mga Banana Gator. Giit ni Crocodile na magpupunta na din siya sa Alubarna para tapusin ang kanilang plano. Saka pinapili si Vivi kung nais niyang pigilan ng Rebel Army o iligtas ang mga kaibigan ngunit ang susi ay nasa pugad ng mga Banana Gator. Kung saan kinain pa ng isa sa mga ito ang susi. Bago umalis si Crocodile ay sinabi nitong sa loob ng isang oras ay lulubog ang buong base para ma-dispose ang lahat ng ebidensya. Kaya nanganganib na kasamang malunod ang Straw Hat Pirates. Tapos inamin din ni Crocodile na siya ang may kagagawa ng mga sandstorm sa bayan ng Yuba, kung saan si Toto na lang ang mag-isang naninirahan doon kaya mas lalong nagalit si Vivi. Ngunit sa isang pitik ni Crocodile ay umakyat ang isang Banana Gator para kainin ang prinsesa. Saka nakita nilang nakapila ang mga ito na naghihintay para makain sila. Tumakas si Vivi sa mabilis na atake ng buwaya, pero tinamaan siya ng buntot nito. Kakainin na nito ang prinsesa ngunit na-distract ang buwaya sa tunog ng transponder snail. At sa kabilang linya ay nagsalita si Sanji na nagpakilalang si Mr. Prince. Kaya humingi ang mga kaibigan ng saklolo. Ngunit narinig nilang tila nahuli si Mr. Prince at sinabi ng isang agent na nasa harap daw sila ng kasino kaya di makapaniwala ang mga kaibigan. Tumakbo si Vivi upang subukang iligtas si Sanji sa labas, ngunit pinigilan siya ng Banana Gator at ni Crocodile. Saka nagsimula ng pasukin ng tubig ang base. At nang lumabas si Crocodile ay natuwa ang mga tagahanga nito. Iniinis ni Mr. 2 si Mr. 1 habang naglalakbay sila patungong Alubarna kung nasaan ang palasyo. Samantala si Vivi ay muling nakatakas sa Banana Gator, ngunit pumasok na ang tubig sa loob kaya nangako ang prinsesa na tatawag ng tulong. Sa labas naman ay nakita ni Crocodile na naubos ang mga tauhan niya ni Mr. Prince. Kaya nang makita niya itong tumakbo ay ginamit ang kapangyarihan para habulin ito. Nakita na ni Vivi si Sanji na sinabing si Chopper daw ang hinahabol ni Crocodile. Dahil ang tunay na nangyari ay tinakat pala ni Sanji ang isang agent para sabihin na nahuli nila si Mr. Prince. Tapos nagpanggap si Chopper na siya si Mr. Prince kaya siya talaga ang umubos sa napakaraming agent sa labas. Saka hinintay niya si Crocodile para magpahabol at magkaroon ng oras si Sanji na iligtas ang mga kaibigan. Hindi mahanap ng Warlord si Chopper, pero kabado pa rin siya kahit na nagpaliit para hindi makilala. Natatakot na sila Luffy dahil sa tubig. Kaya naisip nilang inisin ang Banana Gator para sirain nito ang cage. Ngunit ang ngipin nito ang nasira.
Sa kabila ng mga nangyayari ay nagawa pang itanong ni Smoker ang nalalaman ng Straw Hat dahil si Robin daw ay may 70 million bounty. At dahil napasok na sila ng tubig sa cage ay nanghihina na si Luffy. Naisip ni Zoro na kung mas malakas lang sana siya ay magagawang mahiwa ang cage. Nang dumating si Sanji na sinipa ang Banana Gator mula sa ilalim. At sa kabila ng panganib ay nagawa pa nitong magpakyut kay Nami. Lumabas ang maraming Banana Gator, kaya naghanda sa matinding laban ng Cook nang sabihin ni Smoker na ang pangatlong pumasok na Banana Gator ang lumunok ng susi, pero hindi makuha nila Luffy ang pagkakaiba ng tunog ng mga ito. Lumabas mula sa Banana Gator ang isang bola ng wax, na nakitang si Mr. 3 pala ang laman para makasurvive sa tiyan ng buwaya. Nakita din ni Mr. 3 ang susi sa kulungan. Natakot siya kay Sanji ngunit dahil nais ipaghiganti ang pagkatalo sa Straw Hat ay tinapon niya ang susi sa mga Banana Gator. Giit naman ni Crocodile na nasa kanya ang totoong susi. Naisip ni Usopp na magpagawa si Sanji ng susi kay Mr. 3, kaya walang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod pagkatapos ng isang bukol. Tapos sinipa siya at tumalsik sa bato. Nag-alala si Vivi dahil sa maraming Banana Gator ngunit naubos na pala nila Luffy at Zoro ang mga ito. Ngunit bumigay na ang buong base kaya inanad sila ng tubig. Bumalik si Crocodile para tapusin sila nang makitang nakatakas ang mga ito. Nagawa namang makaligtas ng mga bida mula sa lugar. Ngunit iniligtas din ni Zoro pati si Smoker. Saka nakiusap si Sanji na maglagay ng pabango ang dalaga para ma-inlove siya. Nagtaka si Smoker kung bakit siya iniligtas, kaya sinabi ng swordsman na utos daw ito ng captain niya. Kaya pinapatakas sila ni Smoker bago pa dumating ang ibang marine. At bago umalis ang bida ay sinabi nitong mabait din pala si Smoker kaya pinalo siya nito para umalis. Nakita nila si Chopper at si Lashes na sakay ng malaking alimango na kaibigan daw ng camel. Kaya naman may sasakyan na sila patungo sa Alubarna. Pero nakawit si Vivi ni Crocodile kaya pinatigil ang alimango. Saka pinahaba ni Luffy ang kamay para mabawi ang prinsesa at binato sa malaking crab ngunit si Luffy ang nakuha ni Crocodile na sinabing mauna na sila sa Alubarna kaya umalis na ang mga kaibigan. Nag-aalala naman si Vivi subalit may tiwala ang mga crew sa captain nila kaya kailangan na lang daw nilang ayusin ang problema sa Rebel Army. Natawa si Robin dahil galit na galit si Crocodile. Saka umalis ang dalaga para daw magpunta sa Alubarna. Naglabas ng hourglass si Crocodile dahil 3 minuto niya lang daw natatapusin ang bida dahil nagmamadali din siya. Sumuntok si Luffy pero baliwala sa Warlord tapos kinalawit siya ngunit nakailag. Kaya sinipa niya ito ngunit walang epekto sa Sandman. Saka sinubukan ng bida na suntukin ang katawan nito ngunit walang pinsala. Saka gumamit pa siya ng Gomu Gomu no Bazooka at saka axe kaya naglaho si Crocodile. Pero muling nabuo ang katawan ng Sandman. At dahil paubos na ang oras ay umatake na si Crocodile na humiwa sa disyerto. Saka nakagawa din ng Warlord ng napakalaking kumunoy na nilalamon ng bida. Kaya naisipan niyang magpatalbog para makatakas. Saka gumamit ng net para hulihin ang kalaban, kaya nainis si Crocodile dahil tila hindi pa rin naintindihan ni Luffy na kahit anong gawin niya ay hindi niya masasaktan ang Warlord. Saka hinigop nito si Luffy at tinanggal ang tubig sa loob ng kamay kaya nakita niyang natuyo. Kaya uminom ang bida ng tubig na binigay sa kanya ni Toto mula sa yuba para bumalik sa dati ang kamay. Saka naisipan ng bida na kainin si Crocodile pero lalo lang nainis ang Warlord. Kaya gumawa ito ng malaking sandstorm na patungo sa bayan na nakita din ng mga marine, pati na ng Straw Hat crew. Sinabi ni Crocodile na patungo daw ang sandstorm sa yuba kung nasaan si Toto kaya nakiusap si Luffy na huwag idamay ang matanda. Ngunit sa isang iglap ay tumigil ang mundo ni Luffy dahil tinusok siya ni Crocodile gamit ang hook nito. Nabutas ang lagayan niya ng tubig kaya tumulo ito. Ngunit dahil nabasa ang buhangin ay nagawa siyang hawakan ng bida. Itinapon siya ng Warlord sa gitna ng ginawa nitong butas at unti-unting nilamon ng buhangin. At nakarating na rin sa yuba ang sandstorm na ginawa ni Crocodile. Patuloy sa paglalakbay ang mga kaibigan ni Luffy. Samantala si Zoro ay patuloy na nagsasanay kaya sinabi ni Nami na tipirin nito ang lakas para sa laban. Pero sinabi ni Sanji na natatakot daw kasi si Zoro sa Warlord kaya nais pa nitong mag-training kaya nagkainitan ang dalawa. Pero pareho silang binatukan ni Nami. Si Smoker naman ay ipinaubaya na kay Tashigi ang lugar at handa daw siyang managot kahit na anong kalabasan nito. Dahil magpupunta daw muna siya sa dagat sakay ng kanyang bike. Pagkaalis ni Smoker ay ipinag-utos ni Tashigi na magpunta sila sa Alubarna upang dakpin ang Straw Hat. Nangangamba ang grupo dahil hindi kayang tumawid ng crab sa ilog ay mapipilitan silang maglakad patungong Alubarna. Nakiusap si Nami kung magagawa ba ito ni Scissors the Crab. Sinabi ni Chopper na babaero daw ang crab kaya naghubad si Nami at tinignan siya ni Scissors kaya mas lalo itong bumilis. Kaya nang makarating sa ilog ay nakakatakbo na ito sa tubig subalit unti-unti silang lumulubog. Dahil dito ay napilitan ng crew na maglakad dahil mababaw lang pala.
Subalit may lumabas na isang malaking isda, at kakainin sila nito kaya kanya-kanya silang takbo, mabuti ay dumating ang mga Kung Fu Dugong para bugbugin ang malaking isda hanggang sa matalo ito. Tapos ginawa nilang sasakyan ng malaking isda kaya mabilis silang nakatawid sa ilog at nagpaalam sa mga Kung Fu Dugong. Pero hindi pa rin sila aabot kung maglalakad lang nang dumating ang Supersonic Dog Squad para may masakyan sila. Samantala si Luffy ay hindi makaalis sa buhangin. Ngunit dumating si Robin at tinulungan siya nito. Dumating din doon si Pell para ipaghiganti ang ginawa sa kanya. Pero sinabi ng dalaga na iligtas na lang ni Pell si Luffy dahil tinulungan nito ang kanilang prinsesa. Napakaraming rebel army ang nagtungo sa Alubarna upang agawin ang palasyo kay Cobra. Samantala sa palasyo ay naghahanda ang mga sundalo ng kaharian sa paparating na rebel army. Nabalitaan ni Shaka na 2 milyon ang bilang ng rebel army. Saka napag-usapan nila ng isang guard na nakapagtataka ang ginawa ng hari na patayin ng mga tao sa karatig bayan. Kaya naisip ni Shaka na may hindi tama, kaya kailangan nilang protektahan ng palasyo hanggat hindi natutuklasan kung ano ang nangyari. Sa labas ay nagtakbuhan na ang mamamayan na natatakot madawit sa gulo. Samantala bihag pala nila Mr. Four ang tunay na hari ng Alabasta. At si Igaram ay nakasurvive pala sa ginawa ni Robin sa kanya. Nanghihingi ng karne si Luffy kay Pell upang manumbalik daw ang kanyang lakas at matalo niya si Crocodile. Yumayanig ang lupa sa dami ng rebel army ngunit nakahanda na ang Royal Army. Samantala nasa Westgate ang mga matapat na agent ni Crocodile para pigilan ng Straw Hat. Pero sa nakikita nila ay mauuna pang darating ang Rebel Army. Ngunit kalaunan ay nakita nila ang grupong nakatalukbong na sakay ng Supersonic Dog Squad kaya hindi nila malaman kung nasaan si Vivi. Nagpaputok si Mr. Four pero nakailag ang grupo, saka naghiwa-hiwalay sila sa 3 grupo upang mahati ang atensyon ng mga agent at makagawa ng diversion para kay Vivi. Dahil sa strategy ay napaghiwalay nila ang mga agent. At nang magtanggal ng talukbong ay wala pala doon si Vivi. Dahil si Vivi ay naiwan pala dahil mag-isa siyang magpupunta sa Rebel Army para pigilan si Koza. Nainis si Bon Clay dahil Camel pala ang isang nakatalukbong. Samantala si Nami ay nag-cheer na lang kay Zoro laban kina Mr. One at Miss Kembot. Nagkasama naman sila Sanji at Chopper kina Mr. Four at Miss Merry Christmas. Habang yumayanig dahil sa napakaraming Rebel Army ay kinakabahan si Karo pero hindi niya pa rin iniwan si Vivi. Sinubukan niyang pigilan ng Rebel Army subalit hindi siya napansin ni Koza dahil may nagpasabog. Dahil kagagawa nito ng isang agent ng Baroque Works na nakapasok sa Royal Guards. Dahil sa kapal ng alikabok ay nalagpasan ni Koza si Vivi, saka nanganganib siyang matapakan ng mga camel ngunit pinrotektahan ni Karo. Walang tigil na nagpaputok ang Royal Guard sa Rebel Army. Ngunit nakapasok ang mga ito at nagkaroon ng labo-labong labanan sa pagitan ng 2 panig. Samantala kawawa si Karo, ngunit naprotektahan niya naman ang prinsesa. Tapos dumating si Usopp na nakasakay sa kabayo. Pero nang wala itong pake kay Karo ay nalaman ni Vivi na hindi ito si Usopp. Dahil nakita ni Sanji na nabugbog pala ni Mr. Two sila Usopp at Lashes. Sinabi ni Vivi na hindi siya si Usopp. Kaya pinakita na ni Mr. Two ang pagmumukha. Naisip ni Sanji na nasa panganib si Vivi kaya inutusan niya si Usopp na tulungan si Chopper. Tumakbo si Sanji ngunit pinagtitira ng Royal Guards. At dumating din ang Rebel Army kaya lahat sila ay binanata ni Sanji. Nagtatago sa buhangin ang mga kalaban ni Chopper kaya nahihirapan siya, at lumabas si Mr. Four na napakalakas na batter. Inatake ni Mr. Two si Vivi. Ngunit bumangon si Karo para mailigtas ang prinsesa. Pero mabilis na humabol ang ballerina. Naaawa naman si Vivi sa patol niya dahil sa sinapit nito kanina ay pinipilit pa rin itong tumakbo. At dahil may harang sa itaas ng hagdan ay lumiko sila, tapos pinilit ng pato na tumakbo sa bangin ngunit pagdating sa taas ay napagod na ito. Kaya akala ni Mr. Two ay mahuhulog sila pero pinilit ni Karo na lumipad kaya nakakapit sa bato. Ngunit nagalit si Mr. Two at tumakbo sa bangin. Nang makaakyat ang dalawa ay nakita ang mga naglalaban ngunit wala siyang magawa. Nakaakyat na rin si Mr. Two pero tumakbo si Karo, tapos tinamaan siya ng ligaw na bala, pero nagpatuloy sa pagtakbo alang-alang sa prinsesa kahit duguan na siya, hanggang sa bumagsak dahil sa pinsala. Tapos pinapatakbo na siya ni Karo pero ayaw umalis ni Vivi, mabuti na lang ay dumating ang Supersonic Dogs kaya talsik si Mr. Two. At dumating si Sanji para labanan si Bon Clay. Kinuha ng mga kasama si Karo saka tumakbo si Vivi. Saka naglaban ng 2 paa ang ginagamit sa pakikipaglaban. Naglakad sila Mr. One at Miss Kembot pero hindi nila pinansin si Zoro dahil mas madali daw ang trabaho kung uunahin ng mas mahina kaya lumapit sila kay Nami pero mabilis na tumakbo ang dalaga. Si Usopp naman ay nakita si Chopper na walang malay. Saka nagyabang ang sniper na siya na daw ang bahala pero duwag naman. Inatake sila ng baseball ng mga kalaban at muntik nang masabugan si Usopp. Tapos nakita nila ang sandata ng mga ito na isang asong bazooka.
Nang mabahing ito ay may lumabas na baseball na iniwasan ng dalawa ngunit pinalo ni Mr. Four patungo kay Usopp kaya sumabog ng napakalakas. Dahil napapagod ay nagpahinga muna si Mr. Four, ngunit nagulat sila nang masira ng bat ang pader dahil sa bigat nito. Dumating si Miss Merry Christmas na may kakayahan ng isang mole. Saka pinaubayan na ni Usopp ang laban kay Chopper dahil daw sa mga halimaw ang mga kalaban nila. Sinabi ni Miss Mole na hindi isang halimaw ang alaga nilang aso, kundi isa itong baril na kumain ng devil fruit at ito daw ay ang bagong teknik sa Grand Line. Hindi naniwala si Usopp dahil paano makakakain ng isang baril. Pero giit ni Miss Mole na hindi na nila dapat malaman dahil mamamatay na sila. Saka nag-transform ang mole at pumasok sa buhangin. Kaya tumakbo ng mabilis si Usopp ngunit tinira siya ng aso pero nakailag, ngunit pinalo ito ni Mr. Four paitaas kaya naisip ni Usopp na wala itong kwenta, ngunit sumunod ang bola kay Usopp na nakita din ng sniper bago ito sumabog ng napakalakas sa kanya. Nakatingin si Mr. Four sa malakas na pagsabog, pero nakita ni Miss Mole na naitakas pala ni Chopper si Usopp mula dito. Muling bumalik sa butas ang dalawang agent para tapusin ang Straw Hat Pirates. Tumira ng maraming bola ang aso, at nang makita ni Chopper si Mr. Four ay gusto niya itong suntukin kaso hinawakan siya ni Miss Mole. Pagpalo ni Mr. Four ay papunta sa reindeer, subalit nagpaliit siya kaya hindi ito tumama. Saka sinapok si Miss Mole ngunit nakatakas at maging si Mr. Four ay nakapagtago din. Subalit si Usopp ay nagpunta din pala sa loob ng mga butas. At paglabas ay napalo niya si Mr. Four ng 5 tons hammer sa ulo kaya knocked out ito. Natakot si Miss Mole nang makitang malakas din pala ang mahabang ilong. Nang sumugod si Usopp ay napilitang magtago ang mole na parang naglalaro ng whack-a-mole pero hindi niya ito matamaan. Kaya nagsinungaling na lang si Usopp na siya ang pumatay sa mga agent na natalo nila. Subalit nagising si Mr. Four, kaya nagduda si Miss Mole sa martilyo ni Usopp. At nang tirahin ito ng aso ay nasira ang bakal ng martilyo dahil peke pala ito at gawa lang sa dalawang frying pan. Galit na galit si Miss Mole sa pangloloko niya, kaya mabilis na nagdive at nagpunta sa likod ni Usopp para masapok siya. Samantala tumira ng napakaraming bola ang aso patungo kay Chopper kaya napilitan siyang gumamit ng Rumble Ball. Pinagpapalo ni Mr. Four ang mga bola samantala si Chopper ay nag-scan ng kahinaan ng kalaban saka sumabog ang lahat ng mga bola. Pero nanatiling nakatayo si Chopper at ipinagpatuloy ang pag-scan. Samantala si Usopp ay hinahabol na ni Miss Mole. Nang makita ni Usopp na may pader sa dulo ay naisip niyang mauuntog dito ang kalaban niya. Kaya binilisan pa niya saka tumalo ng mataas, subalit nasira ni Miss Mole ang pader pati na rin ang buong platform kaya iyak ang sniper. Si Chopper naman ay muling pinasabog ni Mr. Four. Pero muling bumangon at pinagpatuloy ang pag-scan sa kahinaan ng kalaban. Lumabas si Usopp mula sa malaking bato at nang hindi makita si Miss Mole ay inakala niyang nalibing na ito sa gumuhong platform. Pero nakakapit na pala ito sa kanyang paa at dinala siya patungo sa isa pang pader kaya tumagos dito ang sniper, pero pinagpatuloy pa hanggang sa tumama ulit sa isa pang pader. Matapos mag-scan ni Chopper ay nagpunta siya sa alaga nitong aso at nilagyan ito ng buhangin sa ilong. Dahil dito ay nabahing ang aso saka tinutok ni Chopper ang mga bola nito sa loob ng tunnel. Pagkatapos ay tumakbo ang dalawa mula sa mga butas pero nagtataka si Miss Mole kung bakit, ngunit kalaunan ay sumabog ng napakalakas ang ilalim ng lupa. Ngunit nakita ni Chopper sa makapal na usok na buhay pa si Mr. Four. Dahil dito ay napatakbo na lang si Usopp dahil mamamatay lang daw sila. Ngunit nahuli siya ni Miss Mole dahil buhay pa rin pala ito. Saka sinabi ni Miss Mole na napatay na rin ni Crocodile ang captain nilang si Luffy kaya nabigla ang dalawa sa balita. Giit ni Usopp na hindi mamamatay si Luffy dahil ito ang magiging hari ng mga pirata. Pero tinawanan lang ito ng malakas nila Miss Mole at Mr. Four. Tapos muling nahuli ng kalaban ng sniper at muling ibinunggo sa pader. Pagkatapos ay dinala ni Miss Mole si Usopp kay Mr. Four, saka nito hinito ng baseball bat sa ulo kaya nag-crack ang bungo. Dahil dito ay nagpunta sa kanila si Chopper. Saka nakita ng reindeer na muling bumangon si Usopp sa kabila ng pinsalang natamo dahil hindi siya makakapayag na laitin ng captain niya. Si Chopper naman ay nag-transform ng horn point at muling nahuli ni Miss Mole ang sniper pero hinabol sila ng reindeer. Ngunit bago makarating kay Mr. Four ay tumira ng itim na usok si Usopp at tinanggal ang sapatos para makatakas. Tapos gamit ang sungay ni Chopper ay kinuha niya si Miss Mole at itinutok kay Mr. Four kaya napalo nito ang sariling kakampi. Saka ginawang tirador ni Usopp ang sungay ni Chopper at ginawang bala ang maso na tumama kay Mr. Four kaya pareho silang plakdan ang partner nito. Saka naglabas pa ng isang bola ang alaga nilang aso, kaya sama-sama silang sumabog. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.